Birhen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa ating Saturday with Mama Mary, ang ating podcast ng Pueblo Amante de Maria. No, ako po ang ulit ang inyong makakasama, no, sa ngalan po ng ating pinakamamahal na main host, Father Reynante Tolentino. Pero syempre, hindi ako nag-iisa sa episode natin na ito. Kasama natin yung pinakapipitagang author at kuya ng lahat ng mga dambana, ang sekretary ng ACSP, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Kuya Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang napakagandang episode po ng Pueblo Amante de Maria. So Father Franz, alam kong babalik po ata tayo dun sa shrine po na ating pong tinalakay po noong nakaraan po, no? Sa Sampaloc. Yes. Makakabalik tayo kasi hindi naman baha ngayon eh, 'di ba? Kaya makakabalik tayo doon ngayon, no? So magtutungo tayo nga ngayon sa Shrine of our Mother Perpetual Help Sampaloc, Manila. Ano nga Kuya Ivan ulit yung tawag sa kanila? Sa kanilang Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Di ba, no? Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ayan mga kamanlalakbay. Siyempre Kuya Ivan, makakasama ulit natin ngayon ang ating nakasama din nung nakaraang episode, si Brother Bong at si Sister Jacqueline. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Brother Bong, Sister Jacqueline. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating lahat. Kuya Ivan, papatagalin pa ba natin ang tanungan natin ngayon? Excited na excited Opo, tayong malaman ang kanilang Father, dambana. no? Opo, so bilang panimula po, ano po ba ang kwento tungkol po sa naging mga hakbang po ng inyo pong pag-apply o pag po na ito po ang inyong simbahan ay maging isang Archdiocesan Shrine. So, paano po nakamit ng simbahan ang titulong ito? After the COVID, ginagawa pa rin yung aming simbahan, but the service to the people did not stop. Actually, the church became a haven to a lot of people kasi madaming kailangan ng Diyos ng mga panahon yun. So there were online masses. Kaya ko yan sinasabi because yung pag-apply namin became was guided by all the activities that happened throughout the years, na yung mga charity works na ginagawa every year, parang normal na part ng community service. Every year, pag Pasko, 3,000 families are given gift bags, to celebrate with us. And yung mga outreaches namin sa mga homeless, yung mga ginagawa namin na mga activities to share the good news through different forms of media. So na-document na namin siya, pero hindi pa buo yung kwento. So nung patapos na yung aming simbahan, sabi ni Father Jerome, nagtumawag siya ng isang tao in charge sa shrine, and they told us ano ba yung proseso ng para mag-apply kami. And sabi niya, you have to document, and it takes years. Hindi lang siya na iba takes hindi lang 2 years, iba mahabang panahon kasi kailangan i-complete mo siya. And ang maganda doon is nagtulong-tulong po yung mga tao. Si Brother Bong helped a lot sa documentation kasi yung history, madami siyang materials with NSPS, and yung Santo help doon sa pag-ayos ng mga story, sa pag-ayos ng mga pictures kasi kailangan i-submit. And nakagawa ng libro. Yes. And then Brother Bong created yung way na kailangan para ma-approve kami for the shrine. Kaya after kaming na bless ni Cardinal, in a few months na-apply, and then na-approve kami immediately with all the things, the requirements nila. Kaya we're so blessed na hindi lang kami may bagong magandang simbahan, at kami ngayon ay isang Archdiocesan Shrine na napakalaki din yung responsibility because nagtulong-tulong, para kami isang buong pamilya, yung community na yun, at yung devotion kay Mama Mary. So yun yung isa sa mga storya. So Brother Bong? Actually, yung dadagdag ko lang, yung seed ng maging shrine na plant na sa isip namin ni Father Jerome nung unang-unang dumating siya way back 2007.
Sabi niya, isa sa mga pangarap natin ay maging shrine ang ating simbahan. So step by step, as I mentioned kanina, sabi niyo nga, medyo maganda yung simbahan. Dahil during that time, si Father Jerome palaging kasama si Sister Jackie, nagpipilgrimage sila sa abroad, no? Sa Holy Land at saka sa Europe, mga pinupuntahan nila. All the while, kinukuha pala niya yung mga magagandang mga nakikita niya doon sa ibang bansa. Tapos pinaplano na niya kung anong gagawin doon sa simbahan. So in 2013, actually ni Sister Jackie ang ginawa niyang head ng construction committee. Ni-start na after the blessing ni Cardinal Tagle, ni-start na yung simbahan with the end in view of applying for shrinehood. At nag-intervene ang COVID, sabi ni Sister Jackie, na-delay na konti yung construction, yung renovation. Pero 2022, nagkaroon ng na-bless yung simbahan. And a month after yung sabi ni Sister Jackie na we submitted yung mga documentation, nag-grant naman yung pagiging shrine. And sabihin nga natin, December 31, yung parang at the same time nung parang installation ng aming bagong parish priest, doon din na yung finalize yung pagiging shrine, and the rest is history, sabi ka nga. Opo, no. Grabe. Ang daming Nakakatawa po pinagdaanan. marinig po ang kwento. Father No? Jerome, no? He made the statutes, and when he passed it, pasado. Kaya talagang it's really yung ating kaparian at saka mga laiko nagtulong-tulong para sa isang magandang regalo sa community. No? Milagro talaga na nangyari yan before Father Jerome left. So we're very grateful. And Father Tony now is the shrine yung rector namin. Ayan. Amen. Siyempre, no, dami. Sa pagiging shrine po, siyempre, hindi naman talaga puro lang tayo, no, yung pagpapaganda ng simbahan. Dapat nandun din tayo doon sa liturgical life, no, ng ating shrine. Kaya po, madali lang naman po itong tanong ko. Gaano po karami yung mga pagdiriwang ng mga sakramento sa inyo pong dambana? Paano nyo po iniimbita din yung mga sa dambana, yung mga deboto para magsimba at mangumpisal? Kasi di ba requirement po yun, yung mga misa, tsaka yung confession. Gaano po ito karami at paano nyo sila ini-invite? Okay, so ako na Sister Jackie, no? So ang Sundays, of course, punong buong araw from 6 up to 7 ng gabi. Tapos weekdays, usually we have yung morning and evening at 6 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Pag Wednesday, may dagdag na 12:15 for the yung novenas. So 6, 12:15, and again 6 ng gabi. Pagkatapos, of course, confessions, Wednesdays before every Mass, at saka every Friday and Saturday before the Mass ng evening. Yun ang mga schedule. Of course, kapag merong mga talagang gusto mangumpisal at any time, after the Mass, pwede naman nilang yayain yung father, yung pari sa one side, at inaalaw naman yung kanilang magko-confess sila. Ayun, Tapos no. of course yung novenas na sabi ko nga every Wednesday, and we have the healing mass every first Saturday of the month. Sama-sama na yon, nandun na yung mga PWD, yung healing, at saka yung mga parang clinic, medical activities para sa mga matatanda at sa mga PWD. So every first Saturday yun ang nagiging liturgical celebration, at the same time yung parang charity work na nangyayari. So of course mga dawn processions and other mga yung mga feast day, yung we see to it that yung mga, even if hindi Mother of Perpetual Help, pero yung mga feast days na mga Marian feast days, at least yung misa on that particular day, the evening masses, kailangan kompleto ang servers, mayroong SOCOM, at saka kasi in-expect natin na marami din magsisimba during that time. Kaya hindi lang, basta sabi nga ni Father, any title naman is still Mama Mary. Kaya
inaano pa din natin yung mga lahat ng mga Marian feast. You know? Mhm. So, uh, mga, of course, mga activities like mga Santa Cruzan at saka yung mga Mayflower Festival, nakatuon pa din kay Mama Mary, no? So, yung mga titles actually minsan na at one time, so almost 35 yung kasali ng mga sa gala, no? And minsan naubusan na kami ng titles na ibibigay. So we got from the litany yung mga titles na pwede pang idagdag doon sa ano. So may pagpapakilala pa rin sa mga activities na yon sa different titles ni Mama Mary. So yun po ang mga ginagawa namin usually. Sister Jackie? Yeah. Siguro, we held the first Marian exhibit with 100 different Mama Mary figures, no? So that's also one way for us to promote and invite people from different communities to come together in our area. So hindi lang siya pang sa mga misa namin na nasi-share yung devotion. Siyempre namimigay din kami din ng mga libreng rosaries sa mga barangay, libreng Bible sa community so that would encourage them to go to the church as well. O nga pala, I promise dun sa proponent na kasi this coming Saturday, we will have yung first sungkuan sa Inang Maria. So, we will have yung pilgrim image namin traveling to in a motorcade sa lahat ng churches dito sa Baycarit ng Loreto. So, this will be the first time na gagawin namin yon. So, sabi ko, i-mention ko, nakalimutan. So, yon. So, starting from our church, so UST, Fatima, yung Sacred Heart, San Roque, yung basta within the plus the Santa Elena Mission Station. So yun ang iikutan namin this coming Saturday. So as part of the promotion na din ng Our Mother of Perpetual Help. At saka kung may Pope Mobile, meron din kami Marian Mobile. So, para na rin siyang Pope Mobile pag nakita nyo. So, hopefully they get to see that as well. Ayun. So yan po, no? So nakakatuwa po marinig po lahat ng inyo pong mga activities at syempre yung inyo pong naging paghahanda sa pag-iisang shrine. Naalala ko nga, Father Franz, alay ko sinasabi sa mga tinutulungan ko noon na mag-a-apply kapag may mga shrine o basilica, madali mag-apply, ang mahirap is yung ilalagay. Kasi yung ilalagay takes so many months, even years, even decades na kokolektahin mo itong napakaraming mga impormasyon tungkol sa ating dambana. Siguro po, Father Franz, let's move na po doon sa ating lay sharer, no, for this episode. Do you think po? Yes po, move na tayo para mas maganda rin marinig naman natin yung practical side, no, ng ating devotion at personal side din, syempre. Kaya tinatawagan ulit natin ang ating pinakapipitagang co-host natin dito, si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Brother Ivan, Father Franz, Brother Bong, at syempre po kay Sister Jacqueline na makakasama po natin ngayon sa bahaging ito ng ating podcast ng Pueblo Amante de Maria. Si Sister Jacqueline po ang chairman, no, or chairwoman ng Council for Shrine Promotion and External Affairs. Viva la Virgen, Sister Jackie! Viva la Virgen, Sister Rita. Ayan. Sister Jackie, pa-share naman po sa ating mga kamanlalakbay kung paano po ba kayo nagdedebosyon sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ng Sampaloc? Okay. Actually, yung parents ko, no, especially my mom, brought me to NSPS Shrine, and usually they started every Sunday. Buong pamilya namin, we're 5 in the family. Kailangan magmisa kami at 10 a.m. And after that, every 7 p.m. we have to pray the rosary. And that started our devotion to Mama Mary. Kaya as a family, sabi nga, totoo yun, no? The family that prays together, stays together. And na-realize ko nung unang bata ako, nagtataka ko, ba't kaya gano'n ang itsura ni Jesus dun sa picture, di ba?
bakit kaya madami akong mga tanong as a child because syempre as Asian hindi mo maisip bakit iba itsura niya sa akin, no? But I realized that a mother is a mother for all. And when you pray to her, she listens as well. And when you pray and you really believe, she will tell you what to do. It's like a voice, no, telling you that everything will be all right. Just listen to what Jesus will tell you. Sabi nga nila, ang pinaka-importanting boses ng isang tao ay boses ng isang nanay. Hindi mo makakalimutan ang tono kung paano niyang sasabihin sa iyong mahal kita. So whenever I go to a shrine, naririnig ko yung boses na yun kasi naalala ko ang boses ng nanay ko. Ayan, ang ganda, no? Amen talaga yan, Sister Jackie, no? Naalala ko rin kasi sa sharing ni Brother Bong na family din, no? Family din yung pinagsimulan ng devotion at nakakataba ng puso na marinig din sa inyo na family rin, no? Ang pinagmulan ng inyong devotion sa ating mahal na ina. So given po, no, yung experiences ninyo mula pagkabata, ano po yung role, no, na ginagampanan ng ating mahal na ina, no, sa inyo pong personal na buhay? Okay. Siguro I have to, right now, I have to tell you that when I started having my devotion, 2014 ako bumalik sa shrine ng NSPS. I told Father Jerome that I wanted to be used by God by sharing the Word of God. So I was the head of the Biblical Apostolate. And every Saturday, no, we studied the Bible with 300 parishioners. It grew hanggang yung una lola lang sumasali hanggang mga anak hanggang apo. So for 2 years straight, we studied the Bible and kahit kino-construct yung shrine, nandun kami. At after that, we share not just the Word of God but also food for everyone. And kaya yung devotion namin, the church became our home. Whenever di ba pag sabi mo home, there's peace. In spite of so many trials, when you say it's your home where your mother is, it means that pag may problema ka, pag nagdasal ka, alam mong maaayos lahat. Kasi yung nanay mo ang mag-aayos ng lahat. So yun yung start ng journey ko sa devotion kay Mama Mary. And yung una, nung bata ko, hindi ko maintindihan, why do I have to pray the rosary? No? Yung sa Hail Mary, but pero na-realize ko, napakaganda niya na Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed are you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Bakit yun very important? Because, in my life, I have so many death scare. And my devotion to Mama Mary is the one who I knew helped me, through Jesus Christ, saved me from those hours of death. Wow, no? Napaka-inspiring naman po, no? So kung 2014 po kayo bumalik, 10 years na rin po, no? Yung consistent, no, na pagsiserve sa dambana ni Mama Mary. So Sister Jackie, no, bilang panghuling katanungan ko po, meron po ba kayong parang special na experience or karanasan na pwede niyo pong i-share, no, na resulta po ng inyong pagde-devotion sa ating Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? When I started 2014, we said that we'll have a prayer wall. Sa prayer wall na yun, pwede kayo maglagay ng prayer request mo. Sa bang prayer request ko, magkaroon ako ulit ng isang anak. Kasi matagal na akong, my eldest is 30 already. So sabi ko, Mary, baka pwedeng bigyan mo ako. However, I tried doing it differently with IVF, but I almost died in the process. And ang nangyari was, sabi ng OB ko, I think baka may cancer yung aking ovary, so they had to do hysterectomy to me. And then, sabi ko, saglit lang, nasa OR na sila, hindi ako pumunta, sabi ko, magdadasal muna ako. And then I went to
pray, no? And then after that, I went to the hula, sabi ko, Lord, sabi mo 7 times ako magdidip sa River Jordan, mahil ako. Alam niyo po, pagbalik ko, pag nag-serve ako sa NSPS, nawala po yung cancer. And hindi lang po yun, after 1 month, I got pregnant after 22 years. And Wow. that was really a miracle because talagang who would have thought after 22 years makaka-earn pa ako ng anak. And but the challenge did not stop there. Sabi ni Lord sa akin, yung katulad sabi ni Mama Meda, Holy Spirit will hover over you. Yun ang kinlaim ko. Mhm. And then sabi, nothing is impossible with God because since it was a high-risk pregnancy at 42, the people in the community prayed for me. And after nung Feast of Resurrection, nanganak ako, but the baby was as small as my hand. Okay. And her head was as small as a golf ball. And kaya ako very important si Mama Mary because yung pinaprayan namin doon sa hospital is Our Lady of Perpetual Help. Sabi ng mama ko, do not worry. Mama Mary will help you. And indeed, my baby survived 40 days and 40 nights in the NICU. Mhm. And Premature. sabi ko nga, Lord, I know that it's really a miracle. And I just want to tell you that she is Oh, now 8 years hello. old. And Wow, hello. she's a devotee of Mama Mary as well. Actually, she'll do a concert on September 14 at our shrine. And she's also a world champion. So, yan talaga Wow. yung world champion to ng Taekwondo. And we do, she does teaching sa mga kids, no? So, Word of God. So, ito ang biggest miracle ko, si Levi Amen. Jordan. So, sabi ko nga talagang siya ang aking little Mama Mary kasi talagang nag-intervene talaga sa buhay ko si Mama Mary. Thank you. Wow, what a miracle. Ano po ang name niya? Leviticus, Book of Leviticus kasi sa mga servants of God, no? Kaya Levi. Levi. And Jordan Hi, because Levi. River Jordan. I see. Wow, what a unique, beautiful name. Hi, Levi. Nako, Sister Jack, napakaganda naman ng iyong sharing, no? At talaga namang may living proof, no? Ng himala na iyong tinanggap dahil sa intercession ng ating Mama Mary. Thank you very much po, Sister Jack, sa iyong napakagandang sharing. Kinilabutan po ako, no, nung nagkikwento kayo. But more so, nakita ko ang inyong napakagandang anak na talaga namang miracle and blessing to others, no? Kaya sabi Amen. ko, dito sa aming dambana sa Sampaloc, it's really a miraculous place. Yes, Healing. yes. And then yung miracles talagang, sabi nga, nothing is really impossible with God. And you are a living proof po, no? And si Levi po is a living proof na talagang there's really nothing impossible with God, lalo na pag may intercession ni Mama Mary. Thank you very much po, Sister Jacqueline, sa beautiful, very beautiful sharing. Viva la Virgen po. Celebrated. Balik po tayo sa inyo, Father Franz and Brother Ivan. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, no? Natuklayan natin yung napakaganda at napaka-emotional, no, na sharing ni Sister Jacqueline, no? Ganda, no? May living proof, no? At totoo naman, ano, minsan sa pamilya din talaga nagsisimula din yung pagdedebosyon, no? Ako, ma-share ko lang din po sa inyo mga kamanlalakbay. Ako, yung nanay at tatay ko nagkakilala dahil sa devotion nila sa Our Lady of Perpetual Help. Yeah. No, napunta yung nanay ko sa simbahan isang Wednesday, tapos yung tatay ko nakita niya doon sila unang nagkita sa pagdedebosyon sa Our Lady of Perpetual Help. Kaya yan, magpatuloy ulit tayo ngayon ang pagkilala naman sa inyong Archdiocesan Shrine. Si Kuya Ivan, ano ba yung mga magaganda nating itanong sa kanila pa? Siyempre po, alam naman na po natin na isalarawan na po natin sa ating mga kamanlalakbay na meron po silang napakagandang simbahan na tipo bang kapag napunta po kayo, akala niyo nasa ibang bansa na po kayo sa sobrang ganda, ano. Pero siyempre po, bukod po doon sa ating church mismo,
Meron pa po ba tayong mga iba't iba pang mga facilities sa shrine natin na ito po yung may kinalaman sa culture, sa catechesis, like for example, may conference hall o kaya museum na dun mas lalong nakikilala ng mga tao itong ating debosyon sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro po. Brother Bong, come on na. Okay, so actually yung non-existent pa yung aming museum ngayon, pero nandun na yung mga tao, nagkaroon na ng Committee ng Liturgical Arts and Heritage, no, na naka-assign na. Tapos yung mga ilalagay doon, yung mga original image namin ng Mother Perpetual Help at saka yung painting ng Perpetual Help nung nandun sa altar namin, ready na siya. Yung lugar na lang ang kakailanganin. So Ayun. ongoing ngayon yung mga construction namin. We are finishing with yung office. Ta-transfer na siya. From the place ng office, doon naman ita-transfer yung Perpetual Adoration. At yung aming, we call it the PIC room, yung conference hall. We call it the war room ng aming shrine. Dahil doon lahat nangyayari ng mga nandun yung mga bulletin boards at saka kung ano man yung mga dapat na malaman ng mga lahat. And sinisimulan na rin namin kasi fortunately for so many years yung likod namin hindi namin na napapakinabangan kasi may nagre-rent na iba sa Archdiocese of Manila. Now, upon the assumption ni Father Tony ng kanyang term as rector and parish priest, napakiusapan na evacuate na yung lugar na yon. So slowly nagkakaroon kami ng mga space ngayon para sa mga activities at hopefully baka one of those places kung saan ginagawa ni Father Tony, doon na ilalagay ang aming shrine na heritage museum. Pero in fact sabi ko nga yung mga materials na minana ko pa sa aking lolo at saka sa tatay na nasa akin na pictures pa nila during that time is magiging magkakaroon na rin ng tahanan doon sa museum na yon. So Ganda. hopefully within the near future nandiyan na siya para yung mga pilgrims na bibisita, at least we will show na even if bago relatively ang shrine namin, pero historically marami na rin nangyari doon sa lugar na yon. Yun. Amen. So ang dadagdag ko lang, so imagine nyo, nagdagdagan kami ng 1,000 square meters. So ang laki ng lugar where people can convene, have concerts and all. And in the future, pagkakaroon din na kami, hindi lang physical space na pwedeng mag-congregate ang mga tao. Well, we're planning also to have virtual tour museum, no? I think that will help propagate yung mission namin about the shrine. And we're setting up our website. Hopefully this year, that's our plan to launch it. So people can see what we have at NSPS Shrine. Sabi niya ni Brother Kendrick, para ka nang nasa Europa, sa Sampaloc. Yun yung mga gagawin namin. This year, madaming mangyayari because itong 2 taon na to, grabe po ang planning na ginagawa ng mga leaders ng simbahan. Ayan. No? Kanina Kuya Ivan, no, na-share na rin ni Brother Bong tsaka ni Sister Jacqueline yung tungkol sa networking tsaka sa promotion ng kanilang devotion sa Our Lady of Perpetual Help. No? Pero may hindi tayo pa natatanong din sa kanila, no? Yung charity naman. Mayroon po ba kayong charitable apostolate sa ating mga kamanlalakbay, sa mga kapatid nating nangangailangan? Napakarami po. Sasabihin ko lang po, teaser lang na si Brother Bang will tell you ang detalye. Ang ginawa po ni Father Tony this year, dinivide yung team into kingly, priestly, and prophetic. And yung kingly po ang in charge sa charitable works for the whole community. Hindi lang siya sa free bloodletting, magkakaroon ng mga free services for the free legal aid. Nagbibigay din ng livelihood, no? Before that, nagtuturo din kami ng libre ng culinary sa mga community at mga servants ni God.
And ang dami pong mga libreng mga services na ibinibigay ang simbahan. So it will be detailed to you by Brother Bong. Sige po. Yeah, opo. As we mentioned, nag-planning kami last Saturday at yung naging basis namin ng planning, yung statutes namin bilang shrine. Now, among the purposes ng shrine is to be a haven of the sick, the poor, and the needy. So kasi sabi ni Father Tony, tatlo lang naman ang dapat nating it's doctrine, worship, and charity. So for the first time, dati kasi SSDM lang, doon lang siya nakasalala, yung Caritas Manila. Pero now, we plan to have our own so we set up a ministry ng healthcare. Eventually, we will have a clinic. Start namin the first Saturday ng mga blood pressure, mga glucose measuring, mga ganyan lang. Pero eventually, we would want it to have yung permanent clinic even once a month or once a week lang na pupunta mga tao. And then we have the PWD na ministry. And we have yung mga institutionalized na rin na every Holy Monday, which we started last year, we call it the Day of Atonement. Wherein yung mga dating for the rest of the year, yung mga lawyers, yung mga doctors na siyempre naniningil ng kanilang mga services. Pero on that particular day, na magiging institution na sa calendar ng simbahan, doon naman sila magre-render ng mga free services nila sa lahat ng mga pupunta doon sa Day of Atonement of the so-called na activity. So yun yung mga iba't ibang mga parang innovations na ini-introduce ni Father Tony para at least yung mga aming mga charity work ay tuloy-tuloy. Of course, itong mga nakaraang mga bagyo, yung mga sunog, in cooperation with Caritas, nakahakuha din siyempre ng mga tulong doon sa kanila and DSWD na dinidistribute naman doon sa mga affected doon sa areas namin dahil nga, especially during this last flood, ibinagtaasan na yung mga kalye, marami pa rin sa area ng Sampaloc, doon sa aming lugar na talagang binaha. So nakare-receive din naman sila ng mga assistance from the parish through the iba-iba't ibang organization. So yun po yung mga charity work sabi palagi ni Father Tony, ano ba yung haven? It's kanlungan, yung takbuhan. So eventually we want to have an image of talagang pwedeng puntahan ng mga tao in terms of not only spiritual needs at kung pwede mga ibang needs nila as human beings. So yun po ang sana na tinatahak namin sa shrine. Dagdag ko lang Grabe. dyan, meron din kaming araw na para lang sa grandparents. And then we give them gifts. And also may Children's Day kami, no? Na nagbibigay ng libreng children's party sa 300 kids sa community as well. And meron din mga activities para sa mga chuper dito sa area namin ng mga tricycle drivers, jeepney drivers. So madami pong mga charity works na ginagawa. Ayun. So, yun po, no, napakarami po nila na charitable activities at saka nakita po natin na talagang iniugnay po ito doon sa devotion po natin sa Our Mother of Perpetual Help. At siguro po bilang panghuling tanong na po natin, Father, no, dito po sa ating pong dalawang special guest ngayong gabi, ito po ay medyo parang reflection part po natin. So, sa ilan pong mga salita, paano po natin nasasabi na ito pong dambana ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ay nagiging tanda ng pananampalataya para po sa mga taga Maynila at pati na rin po sa mga deboto na dumarayo rito. Sino po sa inyo gusto mauna? Brother Bong, ka muna. Sige, oo. So, yung sabi ng Brother Kendrick na palaging in almost all activities, inuugnay namin sa kay Mother Perpetual Help. So, in every activity, call for assistance or call for mga support, we always, yung parang slogan namin ng Loving Mother Help Us. So, Ayun. Loving Mother Help Us, yun ang palaging kakabit
sa lahat ng aming mga activities na ginagawa. So with that, pinoprove na naman kami ni Mama Mary na oo, nandiyan ako dahil in almost all our activities, nagiging successful naman through the help of all the people involved. At saka yun nga, loving mother help us. Siguro Yeah. ang panghuli ko na lang is sa mga panahon na you feel that you're lost, you feel that madami masyadong problema na hindi mo na kayang dalhin. Ang the best weapon mo is really prayer. And when you pray to Mama Mary, malaking kapayapaan mararamdaman mo. Parang may haplos ng isang ina. So I hope that we can continue itong devotion na to kay Mama Mary. I know a lot of people, may mga sinasabi sila na bakit ganyan, no? Sa iba-ibang sekta, but para sa akin ang isang ina is napakahalaga sa buhay ng tao. And ito na itong shrine natin sa NSPS ay haven ninyo na pwedeng yumakap sa inyo sa mga oras na kailangan nyo siya. So we're here for you. Thank you po. Yan. Amen. So, Napakaganda ng ating mga pagbabahaginan, Brother Bong, Sister Jacqueline, Kuya Ivan. No, kitang-kita ramdam. Alam mo ba yung pahaba silang nakikwento, si Brother Bong at Sister Jacqueline, no? Parang ramdam na ramdam ko rin yung dambana na as perpetual help sa kanila. No, kaya siguro Kuya Ivan, no? Ayoko man tapusin to pero kailangan natin nang tapusin, no? Ang ating episode. Sige, bigay mo na sa amin, Kuya Ivan, ang do whatever he tells you. okay po, so para po sa ating challenge and do whatever he tells you, siyempre po tulungan po natin ang Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Kung may time po kayo, dumalaw po kayo siyempre sa kanilang shrine. At siyempre po para masaksihan nyo din po yung kinikwento po nila na napakaganda po na simbahan na pawa po kapag kayo pumasok na sa langit na po kayo. Yung mga ganun po, diba? Ika nga po. So, saka siyempre po, kung hindi man po tayo nasa malapit po doon, ay tulungan po natin sila sa pag-promote po ng kanilang social media. Meron po silang Facebook page na ang pangalan po ay, tama po ba, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. So, di nyo po malalagpasan kasi Spanish pa lang po, yun na yun. So, makikita nyo po yung kanilang Facebook page. So, tulungan po natin sila, like po natin, follow po natin, at promote po natin yung kanilang mga gawain at activities. Father, ano po nangyayari, Father Franz, kapag hindi ginagawa yung ating challenge? Naku, hindi tutulungan ni Mama Mary. Hindi, biro lang. Napapangit. Ayan. So, Kuya Ivan, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng challenge. No? Sa ngalan po ulit ng aming main host na si Father Nante, maraming salamat po sa dambana ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No, sa inyo po, Brother Bong, Sister Jacqueline, no, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. No, habang akong nakikinig sa inyo kanina, no, totoo yun, parang ramdam na ramdam ko na sa inyo yung dambana. Malanat, may pumasok sa aking isipan, no, may kakwentuhan ako dati, no, na tungkol sa pinagkaiba ng perpetual health tsaka ng health and succor. No, ano daw ang pinagkaiba? Nun yung health, no, pag nakita yung you seek help, tutulungan ka. Pero daw yung succor, no, hindi to yung nag-ask ka ng help, kundi kusa siyang tumulong. No, kaya sabi nila, yung pinagtatalunan nila, ano daw talaga yung proper term, yung help or succor, no, yung dalawang term na yun. Pero parehas naman, no, we asked Mama Mary to help us. Pero at the same time, para din siyang talagang nanay. Ramdam niya yung kailangan ng kanyang anak. Ramdam niya kung ano yung kailangan ng nagmamahal sa kanya, ng kanyang Pueblo Amante de Maria. At ramdam na ramdam natin yun sa inyong pong pagbabahagi. No? Kaya kayo din, no, bilang dambana, yun din yung napapractice ninyo. Ramdam niyo yung pangangailangan ng mga taong nasa paligid niyo. Ramdam niyo yung pangangailangan ng simbahan. Kaya kusa na ginagawa. No? At talagang naisa sa larawan at naipaparamdam ninyo ang Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sa lahat ng mga deboto nito at sa lahat ng inyong mga parokyano. Kaya maraming salamat po
Welcome po. Brother Bong, Sister Jacqueline, salamat po sa inyong parish priest. Salamat po sa inyong rektor. No, maraming salamat po. Kaya mga kamanlalakbay, tara na sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetua Socorro sa Sampaloc, Maynila. No, magtungo tayo doon, magdebosyon. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Kaya ngayon, mananalangin po tayo. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya at awa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagbibigay niyo sa amin ng isang ina. Isang ina na nakakaalam ng pangangailangan ng kanyang anak. Pangangailangan namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, sa pagharap namin sa mga pagsubok ng buhay. Siya na laging nandyan para kami tulungan, alalayan, at dalhin kami lagi sa iyong anak na si Jesus na tunay na nagbibigay ng lahat ng mga biyayang aming kinakailangan. Patuloy niyong pagpalain ang aming mga pagmimisyon, ang aming pagdedebosyon upang mas makatulong kami at makaakay kami sa aming kapwa patungo sa aming mahal na ina na nagdadala sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Viva la Virgen. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Thank you.